pa rin tayo. Yung mga nagkaramdam ng hindi magandang pakiramdam, yun po ay kumbaga reward ng Allah subhanahu wa ta'ala in a different way. Kasi pag ang isang Muslim nadatnan siya ng kahit tinik, natinigan siya sa daan, yun po ay pampalinis ng kanyang sarili. Alhamdulillah. Kafar, yun ay expiation sa anumang mga kasalanan natin. So ang Muslim, ang tunay na Muslim, tunay na mu'min, na siyang kilala niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang sasabihin kundi ang Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yun po. Dahil lahat naman po, kung titingnan natin ng mangyayari sa atin, kung tayo ay isang Muslim, lahat po ay ikakabuti sa atin. Tandaan po natin yan. Kakabuti sa atin. Kahit man sa paningin natin ng maikling, kumbaga ano pa rito? Yung anggulo, kulang na shortcomings, makitid na abot sa kitid ng abot ng ating pag-iisip, pag-uunawa ng ating brain, utak, kasi tao lang po tayo. Hindi yung hindi gaya na mas subhanahu wa ta'ala, lahat ay alam niya. So dahil si kitid noon, akala natin masama sa atin. Pero ang katotohanan po ay mabuti mo yun sa atin, ikakabuti sa atin. Kaya sabat at saka pagkisabi tayo ng Alhamdulillah. Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam po, nagsabi siya sa atin sa isang hadith, sabi niya ajaban li amril mu'min. Sabi niya, nakakapagtataka, amazing ang affairs of a believer, of a mu'min. Bakit? Inna amrahu kullahu lahu khayr. Indeed, all his affairs is good for him or her. In asabathu sarra shakar fakana khairan lahu. Kung nadatnan siya ng kaginhawahan, kaya kakuyakan, hindi kakuyakan, kaligayahan, siya ay nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in asabathu darra sabat fakana khairan lahu. At kung nadatnan siya ng hindi maganda, ay siya ay nagsasabar. Ano sabihin ng sabar? Nagtitimpi, nagtitiis. Okay? Hindi siya nagsalita ng hindi mapatuto. Hindi siya nagsabi ng, ay bakit ito nangyari sa akin? Bakit ako ba? Bakit ako nawalan ng gold na ang kahapon ko lang nabili? Hindi siya magsabi ng gano'n. Bakit ako nawalan ng anak? Bakit ako pa? Bakit hindi lang ako ang namatay? Bakit anak ko pang namatay? May mga taong nagsasabi na gano'n. Hindi po pwede yun. Hindi po yun ay nararapat sa isang Muslim, sa isang mu'min. Kundi ang sasabihin niya, inna lillahi wa inna ilaihi ahtasibu min Allah, na sana ang sasabihin niya ay magdudua siya, Allahumma Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Yun po ang dua niya. Ya Allah, bigyan mo ako reward sa aking ano tawag dyan? Yung tumama sa akin, kung ano man ang simulations, ano man ang circumstances nangyari sa akin.
khairan minha at palitan mo po yun ng mas mabuti pa, mas maganda pa kaysa sa iyo. Yun ay dua na itinuro sa ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangyari yun po sa isa sa mga sahabiya na si Salama. Namatay asawa. Nung si Salama bago siya mamatay, bago mamatay ang kanyang asawa na si Abu Salama. Isang araw, kaya isang gabi, nag-usap-usap silang dalawa. Sabi niya ng asawa, yung lalaki, sabi niya, Dang, kumbaga sa tauso. Kung sakaling mauna ka, pwede ba yung pwedeng may palit sa akin? Kumbaga, Mga Tagalog mahal. Wala kong makitang na pwedeng higit sa'yo. Dahil sa tingin niya, yun ang pinakaman si Abu Salama. At hindi pumasok sa isipan niya na ang magiging asawa niya pagkatapos ng kanyang asawa ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sabi sa kanya ng kanyang asawa, itong dua, kung sakaling may mangyari itong dua, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Yung nga nagdua siya. So pagkatapos nung namatay na siya, nag-ano sa kanya si Umar ibn Khattab. Kumbaga after ng waiting period, kumbaga gusto niyang asawahin ni Umar. Propose na manhikan. Tapos sinabi ata ni Abu Bakar, hindi ko nakalimutan, na mayroong gusto ang propeta. So yung dalawa sila, of course, nag-retreat kagad, nag-withdraw sa kanilang proposal. At yun nga ang nangyari, ang mas mahigit sa lahat ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tinanong pa siya kung sabi niya walang higit sa kanya, walang higit kay Abu Salama. Yun ay pumasok sa ipan nila sa propeta pala, yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wala nang higit pa tao. Sabi nga ng mga ulama, kahit ang mga malaika, ang pinaka the best creation ni Allah subhanahu wa ta'ala ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat. So sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair idza sabata syakar wa idza sabata dharra sabar. Padahal sa dulo ng hadis, idza sabata syakar idza sabata dharra sabar fakana khairan lah wa laysa lidhalika illa limu'min. At walang ganun na mangyari na ganun except na lang pag siya ay believer. Ang sinasabing believer nito hindi gaya na, kasi pag sinabi mong believer sa terminology na as believer, pwede siyang Christian, believer sa Christ o believer sa kung ano ba ng kanilang pinipinag. Ang sinasabi natin dito, believer in Allah, yung anim na haligi. To believe in Allah, in His angels, in His holy books, in His prophets, and hereafter, and to believe in the predestination, al-qadar, khayrihi wa sharrihi min Allah. Yun po ang sinasabi natin dito na believer. So yun po. Ngayon, ipagpatuloy natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ang ating experience, sharing ng experience natin at ang comment para mas bumalik-tumanda pa ang ating YouTube na samahan, sabi daw ni Sheikh Khalid.